Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya ay itago lamang natin sa pangalang Daisy. Bueno, basahin na natin ang liham ni Daisy. Dear Kuya Peles, noong wala pa akong trabaho ay lagi po akong nakikinig sa inyo. Kaya lang, nagkaroon po ako ng trabaho ay tuwing Sabado ay nakikinig po ako, Kuya. At kapag day off ko, kaya po ako lumiham sa inyo, Kuya, dahil may problema rin ako na dapat kong ihingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Daisy, 25 taong gulang, at may asawa po ako at isang anak. At hindi pa po kami kasal, Kuya. Para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. O pare Gary, buti nakarating ka sa birthday ko. Ikaw lang hinihintay ko eh. Halika pare, inom tayo. Hindi ako umiinom pare, pero dahil birthday mo, pagbibigyan kita. Yan gusto ko sa'yo pare. Siya nga pala, bakit hindi mo kasama si Daisy? Kon pare, inaasikaso yung anak namin eh. Oo nga pala no, may anak na pala kayo. Oh, sige, shot po pare. Sandali. Dami palang bisita, no? Oo, mga dating kabatch ko ang mga yan. Tagal na namin hindi nagkita-kita eh, kaya inimbita ko rin sila. Ganun ba? O sige, shot mo pa pare. Ngayon lang to. Oo. Tama na ito pare. Medyo tinatama na yata ako eh. Sige pare. Ang importante, nakarating ka sa birthday ko ngayon. Paano pre? Mauuna na ako siguro. Baka magalit si Mrs. eh. Happy birthday lang sa'yo pare. Sige, salamat pare ha. Kita na lang tayo bukas. Thank you. Malayo mo pang lalakarin ko. Hindi bale. Ang importante, nakapunta ako sa birthday ni paring Lundi. Hindi bale. Wala mga lang dinaraanan ko. Maliwanag naman. Bawalin nakapagpaalam ako ng maaga. Pwede siya. Hindi naman siguro magagalit yun. Teka. May maparating na sasakyan na. Mukhang sasagasaan ako. Hindi na ako makaiwas. Daisy! Daisy! Buksan mo itong pito! Daisy! Oh, bakit? Anong nangyari, ha? Kukuan, si Gary, na-aksidente. Nabundol ng kotse at Ano? tinagbuhan siya. Ano
Ano? Nasaan na siya? Itinak mo na siya sa ospital. Puntahan mo na siya doon. Sige Oh, na. sandali, sandali. Ano ba yan? Oh, bakit? Ano ba yan? Ang igay-igay ninyo. Ano bang nangyari, ha? Gary daw po, inay. Na-aksidente siya. Ano? Ano bang nangyari, ha, Gary? Bakit ka nabundol ng kotse? Galing kasi ako sa birthday ni Rudy. At nagkain mo ko ng konti. Nung pauwi na ako, hindi ko napansin na may kutsing paparati at ang bilis niya. Nahagip niya ako eh. Bakit ba kasi iinom-inom ka? Hindi ka naman sanay uminom. Pinagbigyan ko lang naman kasi si Rudy. Nakakaya. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Saan tayo kukuha ng pambayad natin dito sa ospital, ha? Pasensya ka na, Daisy. Pati ikaw tuloy lamay sa problema ito. Tama na yan. Andyan na yan eh. Nangyari na. Ang importante, walang masamang nangyari. Kumusta na si Gary, anak? Ano ba ang lagay niya ngayon? Inay, malaking halaga po ang kailangan para maoperahan ang kaliwang braso niya kasi may fracture. Lalagyan daw niya ng bakal. Nako, magkano naman aabutin kung sakali? Mga 85,000 daw, inay. Ha? Ay, saan naman kayo kukuha ng ganyang kalaking halaga? Ang liit ng sahod ninyong dalawa. At isa pa, hindi ba siya makakapasok dahil sa nangyari sa kanya? Ay, Diyos ko! Yan na nga po ang problema, inay eh. Ngayon, saan ko hahagilapin ang perang 85,000? Bakit kasi iinom-inom siya? Hindi naman niya kaya. Nasa gilid lang daw naman siya eh. Kaya lang, parang lasing yata yung driver ng kotseng yun. Oh, paano na yan? Paano na yan ngayon, Desi? Inay, maghanap po ako ng pera para maoperahan kaagad si Gary. Kasi kailangan daw maoperahan siya kakaagad. Baka ma-infection daw, sabi ng doktor. Ay, naku anak. Saan ka naman maghahanap ng pera, ha? Bahala Desi? na po, inay. Bahala na. Bukas yan. Pumasok ka na. Magandang araw po, Sir Danny. Ikaw pala, Daisy. Bakit? Hindi ka pumasok ngayon? Sir, na-aksidente po kasi ang asawa ko at kailangan ko po ng malaking halaga. Ano? Opo, sir. Kakapalan ko na po ang aking mukha. Kung maaari po sana, hihiram po ako ng pera sa inyo. Kayo lang po kasi ang maaari ko pong malapitan eh. Kahit hulog-hulugan ko na po sa inyo. Kaya parang awa na ninyo, sir. Parang awa na ninyo. Pahirapin po niyo ako ng pera. Sa pagkakataon yun, kuya, kinapalan ko na ang aking mukha dahil wala akong alam na malapitan kundi ang boss ko. Nagtatrabaho kasi ako, kuya, sa isang malaking grocery dito sa aming lugar.
nakiusap ako kuya at pumayag naman siyang pahiramin ako. Kaya't Oh, pare, kumusta ka na? Kasalanan ko tuloy ang nangyari sa'yo, pare. Pinilit pa kasi kitang uminom. Ayan tuloy ang nangyari sa'yo. ano ka ba naman pare? Wala ka namang kasalanan eh. Kung nag-ingat lang sana ako, hindi sana mangyayari ito sa akin. Kumusta ng kalagayan mo? Ayos ka lang ba? Na-fracture kasi yung kaliwang braso ko eh. At kailangan talaga maoperahan. Pero kailangan din naman ng halaga para operahan ako. Magkano naman ang kailangan mo para maoperahan ka, pare? Sabi ng doktor na mag-o-opera sa akin eh. 85K daw eh. Medyo may kalakihan din pala, no? Oo nga eh. Naawa ko kay DC. Siya lang ang kumikilos para nagagilap ng pera. Siya nga pala, pre. Tanggapin mo to. Kahit maliit na halaga. Kahit paano, makakatulong man lang kahit konti. Maraming salamat sa iyo, pare. Sige, pagaling ka na. At para makabalik ka na sa trabaho natin. Desi, pinahiram ka ba ni boss? Oo, Bes. Sabi sa'yo ang bait ni boss Ang kaso, paano ko mababayaran? Ang lit naman ng sahod natin dito. Ano bang sabi ni boss sa'yo? Sabi ko, huhulog-hulugan ko na lang paunti-unti. Oh, anong sabi niya? Pumayag naman siya kahit hulugan ko na lang araw-araw. O di, wala naman palang problema Sana nga, Bes. Sana nga. Naku, Bes, pasalamat ka at pinahiram ka ni boss ng ganyang kalaking halaga. Pero alam mo, nag-aalala ako Bakit? Wala, Bes. Ayan, dahan-dahan ka. Baka masaktan yung nilagay nilang bakal sa braso mo. Daisy, salamat ha. Salamat saan? Kung wala ka siguro, baka mabubulok na itong buto ko sa pagka-fracture. Ano ka ba? Mag-asawa tayo at mahal kita. Ang problema natin ngayon, Daisy, saan tayo kukuha ng pambayad natin? Paano natin mababayaran yung boss mo? Huwag kang mag-alala. Nag-usap kami na ni Boss Danny na hulug-hulugan ko na lang yung nakuha kong pera sa kanya. Hindi naman nagpabayag siya. Daisy, pasensya ka na dahil sa akin, baon na tayo sa utang. Ano ka ba? Alam mo, habang may buhay, may pag-asa. Makakabayad din tayo sa boss ko. Hindi habang buhay, ganito ang ating kalagayan. Sana, Daisy. Siya nga pala. Si Baby. Nandun kina inay. Inaalagaan nila. Huwag kang mag-alala. Mabait naman siya Pahinga ka na. Papasok ka pa bukas. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko na ito. Magpahinga ka na. Sir, nandito na po yung kape ninyo. Isara mo yung pintuan, Daisy. Sir? Isara mo yung pinto at may pag-uusapan tayo.
Alam mo, Daisy, ang ganda-ganda mo. Sir, bakit niyo ako tinitignan ng ganyan? Alam mo, Daisy, pwede kong baliwalain yung nahiram mo sa aking pera. Kung pagbibigyan mo lang ako sa gusto ko. Sir Danny, anong ibig niyong sabihin? Daisy, pagbigyan mo na ako. Sir, wag po. Sisigaw ako dito. Sige. Wag po, sir. Huwag Sumigaw niyo ka. ituloy yung binabalak At niyo. palalabasin kong magnanakaw ka dito sa opisina ko. Sige, sumigaw ka. Ganda po talaga. Sandali lang naman. Susubok ko kayo. Daisy, Tama na, sir. pagbigyan mo na ako. Tama na. Wag. 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 Nagtagumpay ang boss ko, kuya, sa kahayupan niya. At wala akong nagawa sa lakas niya. At pinagbantaan pa niya ako, kuya, na kakasuhan daw ako ng pagnanakaw kapag hindi daw ako pumayag sa gusto niyang mangyari at magsusumbong ako. Malaki ang problema ko ngayon, kuya, kung paano ko sasabihin sa aking asawa. At ang ikinatatakot ko ngayon, baka mangbunga ang kahayupang ginawa ng aking boss. Patuloy pa rin akong pumapasok, kuya, sa grocery na pag-aari ng boss ko. Dahil ayaw ko na magtanong si Gary o magtaka siya kung bakit hindi na ako papasok. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Daisy. Alam mo, Daisy, abay talagang napakalaking daguksan sa buhay mo. Yang nangyari sa'yo. Na buong akala mo ay bukal sa loob ng bus mo ang pagtulong sa'yo. Yung pala, mapagsamantala. At sinamantala yung pagkakataon dahil medyo may kalakihan ang utang mo sa kanya. Dahil sa pagpapaupira ni Gary na yung asawa. At dahil sa nangyari, nagtagumpay siya. At nangangamba ka ngayon na baka magbunga yung kahiyupang ginawa sa'yo ng boss mo. At hindi malayong mangyari yan, Daisy, na magbuntis ka. At ang sabi mo pa dito, patuloy ka pa rin pumapasok dahil baka magtaka yung asawa mo kung bakit hindi ka na pumapasok. At tanungin ka. Ganito lang, Daisy. Total, hindi mo naman kagustuhan ng nangyaring yan. Ipagtapat mo lang sa asawa mo. Para hindi ka na magkaroon ng mas malaking problema pa. At huwag ka na rin papasok sa grocery na pag-aari ng tarantadong boss mo yan. At demanda mo siya ng rape para mapagbayaran niya yung ginawa niya sa'yo. Ipaliwanag mo kay Gary ang lahat. At alam ko na maiintindihan ka ng asawa mo. Kaya hanggat maaga pa, Daisy, yan na lang yung gawin mo. Kasi kapag pinatagal mo pa yan at patuloy ka na pumasok dyan, iisipin ni Gary na may relasyon kayo ng boss mo. Lalo na kapag nagbunga ang ginawa ng kahayupan sa'yo. Maliwanag ba sa'yo ang sinasabi ko sa'yo, Daisy?
idemanda mo yung boss mo ng kaso mo. Alam ko na may tutulong sa'yo. Nang sa ganun, magkaroon ng katarungan ang ginawang katarandalawan sa'yo ng boss mo. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa'yo, Daisy. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Pero mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.